Nag-post si Harry Roque, ang post niya, Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag ka pakidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Ngayon lang po yan. Kapupost lang yan. Ilang minuto pa lang ni Harry Roque sa kanyang Facebook. Kaya ito, kinumpirma na ni Harry Roque. Siyempre, nandun sa Europe si Roque. Siyempre, nandun siya sa Netherlands pa sa ngayon. So, ano yan, kumbaga nakakakuha talaga siya doon ng mga maiinit na confirmation ng mga balita. Hindi naman magpo-post ng ganyan si Harry Roque. Kinumpirma niya, Senator Bato, your warrant of arrest is out. O yan, kumbaga, yung sinasabi ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying, kinumpirma na mismo sa kampo ng mga DDS, ito na. Kinumpirma na ni Bato, ay ni Roque. May ano yan, ibig sabihin yan, may iba yung pinanggalingan na information. Iba yung pinanggalingan ng information ni Ombudsman Boying, ito sa sarili nilang network ito ng mga DDS. Lalo na yung mga DDS doon sa Dahig, sa The Netherlands, sa ICC mismo. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano na ito? So lalo na nitong hindi nalalabas talaga si Bato. Kaya ano na yan, kumbaga marami nang nagsasabing totoo nga na may warrant of arrest na. Si Ombudsman Boying, si Harry Roque na ngayon, yan. Kung hindi naniniwala sila sa kay Ombudsman Boying, ay ito, si Roque, kagrupo nila ito. Kagrupo nila ito. Siyempre, nandun si Roque sa The Netherlands, ano niya yan, nakarating na sa kanya yan. Nakarating na. So, ano na ito? Confirmation na ito na talagang ano. Kaya si Bato, wala na yan. Hindi na yan lalabas. Hindi na yan magpapakita. Hindi na. Mag-iisang buwan na siyang nagtatago mula ng November 10, November 11, hindi na siya umattend sa session ng Senado. Kaya lang, ang advice sa kanya ni Roque, huwag kang pakidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Ay, hindi naman yung gusto ni Bato ang masusunod dyan. Hindi naman yung gusto ni Bato. Siyempre, ang masusunod dyan, yung gusto ng gobyerno. Ang makakapigil lang talaga dyan kay Bato na huwag siyang arestuhin ay kung lumabas ang desisyon ng Korte Suprema doon sa petition na final nila. Kung halimbawa sabihin na Korte Suprema na unconstitutional, invalid, yung ginawa kay unconstitutional, illegal, yung ginawa kay Duterte, kapag ganun ang sinabi ng Korte Suprema, mauobliga ng sundin ngayon yan sa kaso ni Bato de la Rosa. Pero kung wala pang pronouncement ang Korte Suprema, wala. Kung ano ang nakikita ng gobyerno na sa tingin nila tama, yun ang susundin. Yun ang susundin. May dalawang options ang gobyerno. Surrender or extradition. Ang problema sa extradition, wala namang treaty ang Pilipinas, extradition treaty sa ICC. At hindi naman state ang ICC. Kaya ang mangyayari dyan, ano na naman yan? Surrender sa Interpol. Ito-turn over sa Interpol. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero, ang malinaw dito, galing na mismo kay Roque, mukhang nalaman na ni Roque doon sa kanyang mga sources ng na-confirm niya na doon sa Dahig, sa The Netherlands, na mayroon na ngang warrant of arrest si Bato. Malinaw yung pagkakapost ni Roque. Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag kang pakidnap. Kumbaga, ina-advisean niya si Bato, magtago ito ng maayos. Pag-usayin ang pagtatago. Kung talagang malocate na siya, si Bato, huwag magpapaano daw. I-insist daw nito, i-insist na dapat dalhin muna siya sa korte. Ayan din yung in-insist ni Duterte noon Yan din yung in-insist ni Duterte noon. Habang nandun si Duterte sa Villamor, nakaupo siya doon, kasama niya si Media Aldia, kasama niya si Atty. Martin Delgra, kasama niya si Hanilet, kasama niya yung anak niyang si Kitty.
ini-insist din ni Duterte kay General Torre na dalhin muna siya sa court. Dalhin muna siya sa court at yung court ang magde-decide kung i-extradite siya papunta ng ICC. Yun ang ini-insist nila eh. Kaya lang, ang sinasabi ni General Torre doon, ang basis ng pag-arrest sa kanya ay Section 17 ng Republic Act 9851. O, yung Republic Act 9851, ang nakalagay doon sa Section 17, pipiliin ng gobyerno kung anong gagawin, surrender or extradition. Ay, ang pinili ng gobyerno, surrender eh. Ibig sabihin, isusurrender siya. Hindi nadadaan sa korte yun. Actually, si Harry Roque din, may problema rin. Kasi hanggang na rin lang siya December 10 doon sa the Netherlands. Yun ang deadline sa kanya na binigay. Kaya ang ginawa ngayon ni Harry Roque, sumulat sa Interpol. Sumulat sa Interpol si Harry Roque para hilingin sa Interpol na huwag pagbibigyan yung request ng Pilipinas ng red notice. Kaya itong si Roque nag-a-advise kay Bato, siya rin mismo may problema rin. Ha? Oh, ano yan? Si Roque nag-a-advise kay Bato kung anong gagawin, siya rin mismo may problema rin. Sikasuhin mo na lang muna, Roque, yung problema mo, wag mo nang advisean si Bato. Ha? Ikaw na ayusin mo kasi may problema ka rin. Pero sumulat na si Roque sa International Police Organization. Nire-request niya sa International Police Organization na huwag pagbigyan, huwag i-grant yung request ng Pilipinas na ilagay siya sa red notice. Ang sabi niya sa sulat niya sa Interpol, sabi ni Roque, ano daw kasi siya, asylum seeker. Bilang asylum seeker, mayroon daw siyang mga rights under sa Dutch at saka sa European laws. Kaya hindi daw siya dapat isurrender. Kaya sinulatan niya ang kaya itong si Roque, may problema rin siya eh. Kasi may warrant of arrest sa kanya at saka nag-request na ang Pilipinas ng red notice sa Interpol. O, kaya may problema siya. Kaya wag mo nang wag ka na, Roque, mag-a-advise kay Bato. Kasi kasuhin mo muna ang sarili mo, may problema ka rin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.